Ang EV market ay nakakakita ng surge ng mga automaker na lumalabas mula sa China hanggang North America. At ang pressure ay para sa mga manufacturer na mag-innovate. Itinutulak sila na bumuo ng mga tagumpay sa teknolohiya ng baterya na hindi bababa sa cost-effective, matipid sa enerhiya, at ligtas. Sa karerang ito, ang sinumang makabuo ng mas mahusay na baterya ay lalabas sa tuktok. Sa katagalan, hindi maaaring patuloy na umasa si Tesla sa mga baterya ng lithium-ion. Hindi lang ito puputulin ng mga iyon para sa paggawa ng mga EV ng Elon Musk na mas mura at mas naa-access sa mga mamimili. Dahil ang mga kotse ni Tesla ay medyo mahal pa rin. Kaya, ano ang mangyayari kung bumuo si Tesla ng baterya na 3 beses na mas mura kaysa sa lithium-ion, 2 beses na mas mabilis ang pagsingil, at 100 beses na mas ligtas? Parang mahirap paniwalaan, pero papalapit na ito sa realidad. Naniniwala kami na may 3 dahilan kung bakit ang mga bateryang ito ay mga game changer. Ang ilan sa mga ito ay sobrang kahanga-hanga kung kaya't iniisip namin na nasasaksihan namin ang isang makasaysayang punto ng pagbabago na walang nakitang darating. Walang sino man ang umaasa na ang mga baterya ng sodium ay magiging ganito kahusay. At mas kaunti ang nag-iisip na maaari nilang paganahin ang isang sasakyan sa higit sa 4 na milyong kilometro. Sa totoo lang, 8 milyong kilometro na halos 3 milyong milya. Gaya ng dati, ang mga baterya ng sodium-ion ay maaring familiar na konsepto sa mga mahilig sa teknolohiya ng enerhiya. Ngunit, karamihan sa mga tao ay hindi pa rin talaga alam kung ano ang mga ito. Bukod sa pag-akalang naglalaman ang mga ito ng sodium, hindi iyon mali. Ngunit naniniwala kami na ang konsepto ng mga baterya ng sodium-ion ay higit na kaakit-akit kaysa doon. Sa madaling salita, ang isang sodium-ion na baterya ay karaniwang binubuo ng isang cathode na gawa sa mga materyales na may kakayahang mag-imbak ng sodium. Ay isang anode na karaniwang gawa sa matigas na carbon, mga haluang metal, o mga metal oxide, at isang likidong electrolyte na naglalaman ng mga sodium atom sa ionic na anyo. Ang electrolyte ay ang likido sa pagitan ng 2 electrodes na pumupuno sa loob ng cell ng baterya at nagsisilbing tulay na nagpapahintulot sa mga sodium ions na lumipat sa pagitan ng cathode at anode, na lumilipat mula sa paggamit ng maraming lithium patungo sa mas sodium. Pangunahing nagbabago sa mga bagay tulad ng density ng enerhiya, oras ng pagsinggil, mga katangian ng kaligtasan, at pangkalahatang sukatan ng pagganap, ngunit hindi nito binabago ang pangunahing prinsipyo ng pagtatrabaho. Sa katunayan, ang prinsipyo ng pagpapatakbo ng mga baterya ng sodium-ion ay kapareho ng sa mga baterya ng lithium-ion. Marami sa mga materyales ng electrode na ginagamit sa teknolohiya ng sodium-ion ay talagang hiniram mula sa mga disenyo ng baterya ng lithium-ion. Ang mga sodium ions ay lumilipat mula sa cathode patungo sa anode habang nagcha-charge at ipabalik mula sa anode patungo sa cathode habang naglalabas. Sana, iyon ay magbibigay sa iyo ng mas malinaw na pang-unawa. Ngayon bumalik tayo sa original na tanong. Bakit gagamit si Tesla ng mga sodium-ion na baterya at bakit naging mabagal si Tesla sa pag-adopt sa kanila? Hayaan muna natin ang positibong panig. Kung bakit gagamit si Tesla ng mga baterya ng sodium-ion. Ang Tesla na gumagamit ng sodium-ion ng mga baterya ay hindi. Nangangahulugang hihinto sila sa paggamit ng iba pang mga uri ng lithium-ion na mga baterya. Ang bawat teknolohiya ng baterya ay may sariling lakas na ginagawang mas angkop para sa iba't ibang modelo ng sasakyan ng Tesla. Naisip mo na ba kung bakit dapat nating isaalang-alang ang paglipat sa mga baterya ng sodium-ion kung ang lithium-ion ay matagal nang nakikita bilang pamantayang ginto? Ang sagot ay medyo prangka. Hindi malulutas ng mga bateryang lithium-ion ang marami sa mga hamon na kasalukuyang kinakaharap ng mga EV. Lalo na't mas maraming gumagawa ng sasakyan ang naglalayon na makagawa ng mas abot-kayang mga EV. Tama yan. Isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit ginagawa ang mga baterya ng sodium-ion ay dahil ang sodium ay mas marami at makabuluhang mas mura kaysa sa lithium. Lalo itong nagiging mahalaga habang patuloy na tumataas ang demand para sa lithium-grade na baterya
na may mga pagtataya na hinuhulaan ang kakulangan ng lithium para sa produksyon ng baterya ng lithium-ion sa unang bahagi ng 2025. Nag-aalok ang mga baterya ng sodium-ion ng isang particular na kalamangan para sa lahat ng mga automaker. Ngunit, lalo na para sa Tesla at ang matagal nang napapabalitang $25,000 EV. Salamat sa kanilang mas mababang gastos. Ang pagdaragdag ng bagong chemistry ng baterya na hindi umaasa sa lithium sa supply chain ay maaaring magdulot ng napakalaking benepisyo, lalo na sa hinaharap kung saan ang pangangailangan ng lithium ay maaaring tumaas ng 500 beses kaysa sa mga antas ngayon. Ang mga ekspertong tulad ni Tony Seba ay hinulaan pa nga na ang mga presyo ng EV ay maaaring bumaba ng kasing baba ng $5,000 sa mga napakababang bateryang ito. Ayon sa Energy Post, ang halaga ng produksyon ng mga baterya ng sodium-ion ay maaaring bumaba sa humigit kumulang $40 kada kilowatt-hour. Nagagawin itong isa sa mga magagamit na teknolohiya ng baterya na may pinakamababang halaga. Ang pinakamalaking kasosyo ng Tesla, ang CATL, ay kasalukuyang gumagawa ng mga cell ng baterya ng sodium-ion sa humigit kumulang $70 bawat kilowatt-hour. Ngunit ipinangako ng kumpanya na maaaring bumaba ito sa ibaba $40 sa hinaharap. Bilang nangungunang tagagawa ng baterya sa mundo, ang CATL ay gumawa ng isang malaking tagumpay sa proseso ng produksyon nito. Madaling makita ang potential sa pagpepresyo ng mga baterya ng sodium-ion, lalo na kung isa sa alang-alang na kahit ang pinakamurang mga cell ng baterya ng lithium-ion, phosphate sa merkado ngayon ay nagkakahalaga pa rin ng humigit kumulang $90 bawat kilowatt-hour. Habang ang lithium ay natural na umiiral sa iba't ibang uri ng bato at ilang brine, ang dami ng lithium sa crust ng Earth ay hindi limitado. Bilang karagdagan, ang pagkuha ng lithium ay masinsinang enerhiya. Ang mataas na demand para sa hilaw na material na ito kasama ang limitadong natural na supply nito ay nagtulak ng malaki sa mga presyo na nakakuha ng lithium na palayaw na puting ginto. Sa kabaligtaran, ang sodium ay bumubuo ng humigit kumulang 6% ng crust ng Earth, na ginagawa itong lubos na sagana at mas madaling makuha kaysa sa lithium. Higit pa rito, ang mga materyales ng cathode na ginagamit sa mga baterya ng sodium-ion ay karaniwang gawa sa iron at manganese, sa halip na nickel o cobalt, na ginagamit sa maraming baterya ng lithium-ion. Parehong iron at manganese ay malawak na magagamit sa buong mundo at hindi itinuturing na nasa panganib na maubos. Kaya gaano kabilis mag-charge ang mga baterya ng sodium-ion? Para sa mga bigo sa mahabang oras ng pagsingil, ang mga EV ay naglalabas pa rin ng mga alalahanin, lalo na sa mga biyaheng mas mahaba sa 400 milya. Sa kasalukuyang lineup ng Tesla, ang pinakamabilis na oras ng pag-charge ay humigit kumulang 30 ampere minuto upang pumunta mula 20% hanggang 80%. Tulad ng nakikita sa Model 3 na nilagyan ng LFP battery pack. Kung gusto ni Tesla na paikliin ang mga oras ng pag-charge, ang mga baterya ng sodium-ion ay maaring hindi ang pinakahuling solution, kahit na hindi pa. Kahit na ang ilang mga teknolohiya ng baterya ay nakamit na ang mga kahangahangang bilis ng pag-charge. Gayunpaman, kumpara sa mga pamantayan ngayon, ang mga baterya ng sodium-ion ay tiyak na mas mahusay kaysa sa lithium-ion sa mga tuntunin ng pagsingil. Say particular, ang mga baterya ng sodium-ion ay may potential na mag-charge ng mas mabilis kaysa sa mga baterya ng lithium-ion. Sinabi ng mga baka na ang kanilang mga baterya ng sodium-ion ay maaring umabot sa 80% na singil sa loob lamang ng 10 hanggang 20 minuto, na hindi mas mabilis kaysa sa kasalukuyang mga EV ng Tesla na karaniwang tumatagal ng humigit kumulang 30 minuto upang maabot ang parehong antas. Ang higit na kahanga-hanga ay ang isang bagong tagumpay sa teknolohiya ng baterya na nagpapakita kung gaano kabilis makakapag-charge ang mga baterya ng sodium-ion. Kung hahanapin mo ang pariralang sodium-ion battery charging time, makakahanap ka ng mga ulat ng mga mananaliksik na bumubuo ng bagong sodium-ion na baterya na maaaring mag-charge sa loob lamang ng ilang segundo. Salamat sa isang high-performance na cathode na may mga katangiang katulad ng isang supercapacitor. Ito ay isang napakalaking hakbang kumpara sa kasalukuyang mga baterya ng lithium-ion.
na maaaring tumagal ng halos 1 oras upang ganap na ma-charge. Bakit kailangan ng Tesla ang kaligtasan ng mga baterya ng sodium-ion? Sa ngayon, nananatili pa rin ang karaniwang pangunawa na ang mga EV ay parang mga time bomb na posibleng sumabog pagkatapos ng 4 hanggang 5 taon na paggamit. At kapag nasunog ang isang EV, napakahirap tantiyahin kung gaano karaming tubig ang kailangan para mapatay ang mga lithium battery pack. Ang pag-alala na iyon ay hindi walang batayan. Hindi namin itatanggi na ang mga baterya ng lithium ay maaring mapanganib. Ngunit upang maging patas, ang mga insidenteng ito ay napakabihirang na may isang hindi kapanipaniwalang mababang rate ng pagkabigo. Gayunpaman, iyon ay may lithium. Ang kwento ay ganap na naiiba pagdating sa sodium-ion na mga baterya. Tinitiyak ng mga baterya ng sodium-ion ang mataas na pamantayan sa kaligtasan dahil ang mga cell ng baterya batay sa elementong chemical na ito ay hindi nasusunog, hindi sumasabog at may mababang panganib ng mga short circuit. Ibig sabihin, ang sodium ay halos hindi nasusunog. Napatunayan ito ng baka sa pamamagitan ng mga pagsubok tulad ng multi-directional compression, nail penetration, electric drilling at kahit na sinusunog nang hindi nasusunog o sumasabog. Hindi pa kami nakakita ng lithium na baterya na makatiis sa mga ganitong uri ng pagsubok. Karamihan ay sasabog o mag-aapoy halos agad-agad sa ilalim ng gayong mga kondisyon. Higit pa rito, ang mga bateryang nakabatay sa sodium ay maaring magtiis ng matinding temperatura na mapagkakatiwalaan sa malawak na hanay mula sa negatibong 20 degrees Celsius hanggang 60 degrees Celsius. Sa kabaligtaran, ang mga baterya ng lithium-ion ay karaniwang pinakamahusay na gumaganap sa loob lamang ng mas makitid na hanay na 0 degrees Celsius hanggang 50 degrees Celsius. Mas particular, ang mga baterya ng sodium-ion ay nagpapakita ng mas mahusay na pagganap sa mababang temperatura. Pinapanatili ang higit sa 92% ng kanilang kapasidad sa -20 degrees Celsius. Sa isang press release mula sa mga baka tungkol sa kanilang teknolohiya ng sodium-ion, kinumpirma nila ang mga katulad na pahayag tungkol sa pagganap ng malamig na panahon. Sa mga lab tests sa negatibong 30 degrees Celsius, nakapag-charge ang baterya mula 30% hanggang 80% sa loob lamang ng 30 minuto, habang pinapanatili pa rin ang 93% na magagamit na kapasidad. Kahit na 10% na lang ang natitira, ang mga EV na gumagamit ng mga bateryang ito ay maaari pa ring magmaneho sa bilis ng highway sa 75 milya bawat oras. Higit pa sa pagganap ng malamig na panahon, ang kaligtasan ay isa pang pangunahing bentahe. Ang mga baterya ng sodium-ion ay karaniwang itinuturing na mas ligtas kaysa sa lithium-ion dahil ang sodium ay hindi gaanong reaktibo kaysa sa lithium. Mayroon ding isa pang benepisyo na maaaring pahalagahan ng sinuman, mas mababang toxicity. Ang mga baterya ng sodium-ion ay hindi nangangailangan ng lithium, cobalt o nickel, mga metal na maaring maglabas ng mga nakakalason na gas kapag nasusunog. At mas madaling ibagay sang mga ito sa iba't ibang kaso ng paggamit. Sa wakas, ang sodium-ion battery-powered EVs ay maaring makaakit sa mga urban at suburban user sa isang mahigpit na budget. Mga taong hindi naman talaga nangangailangan ng kotse para sa malayuang paglalakbay. Kaya, gaano katagal ang mga baterya ng sodium-ion? Iyan ang focus ng episode ngayon at ang pinakamalaking bentahe ng mga baterya ng sodium-ion. Para sa mga application ng pag-iimbak ng enerhiya, ang pagpapabuti ng buhay ng ikot ay mahalaga. At pagdating sa mga EV, mas mahalaga ang buhay ng baterya. Tiyog mga EV na baterya ay hindi mura at wala sa amin ang gustong palitan ang aming baterya ng kotse pagkatapos lamang ng 2 o 3 taon. Ayon sa pampublikong inilabas na impormasyon tungkol sa mga baterya ng sodium-ion ng baka, medyo mahaba ang tagal ng mga ito. Inaasahang umabot ng hanggang 10,000 cycle ng pagsingil na katumbas ng humigit kumulang 4 o milyong kilometro, halos 5 milyon, isang ganap na kahanga-hangang bilang kumpara sa kasalukuyang mga commercial na lithium-ion phosphate na baterya na karaniwang tumatagal sa pagitan ng 2,000 at cycle. 10,000 cycle ay nangangahulugan na ang baterya pack ay maaaring tumagal ng hanggang 20 taon kung maayos na pinananatili. Diyos ko,
Talagang magandang balita ito para sa sinumang nag-aalala tungkol sa halaga ng pagpapalit ng baterya ng EV. Tini mga baka ay medyo maingat sa taramakan nilang mga projections sa tagal ng buhay ng baterya. Hindi sila gumagawa ng labis na mga paghahabol nang walang mga resulta sa totoong mundo upang i-back up ang mga ito. Kaya, sa tatlong pangunahing dahilan na nabanggit sa itaas, madaling makita kung bakit parami ng parami ang mga kumpanya na gumagawa ng mga baterya ng sodium-ion. Salamat sa mga natatanging bentahe na ito. Ang teknolohiyang ito ay may tunay na potensyal na kumbinsihin si Elon Musk na isaalang-alang ang paggamit nito sa Tesla, lalo na para sa mga compact at murang sasakyan sa hinaharap. Gayunpaman, maaaring mayroon pa ring isa o kahit dalawang hadlang na nag-aalangan sa Elon Musk na gamitin ang teknolohiyang ito ng baterya. Kaya bakit naging mas mabagal ang teknolohiya ng baterya ng sodium-ion na dumating sa Tesla? Kahit na ang mga baterya ng sodium-ion ay nag-aalok ng malakas na pagganap, ang mga ito ay medyo bago pa rin sa commercial na merkado. Ang malawakang paggamit ng ganitong uri ng pag-iimbak ng enerhiya ay nananatiling limitado dahil sa kakulangan ng isang matatag na supply chain ng industriya. Ang isang pangunahing limitation ng mga baterya ng sodium-ion ay ang density ng enerhiya, ang dami ng enerhiya na nakaimbak sa bawat unit ng bigat ng baterya. Sa kasalukuyan, ang mga baterya ng sodium-ion ay may medyo mababang density ng enerhiya mula sa 140 watt-hours bawat kilo hanggang 160 watt-hours kada kilo. Samantalang ang mga lithium-ion na baterya ngayon ay karaniwang mula sa 180 watt-hours kada kilo hanggang 250 watt-hours kada kilo. Ang density ng enerhiya ng baterya ay isang critical na salik na nakakaapekto sa kahusayan at hanay ng mga application nito. Ang mga high-energy density na baterya ay maaring maghatid ng malaking halaga ng kapangyarihan sa isang compact na laki, na kung saan ay particular na mainam para sa mga EV. Sa parehong pisikal na laki, ang isang high-density na baterya ay nagbibigay ng mas mahabang oras ng paggamit kumpara sa isang low-density. Bukod pa rito, ang mga high-density na baterya ay kadalasang mas magaan, na tumutulong na bawasan ang kabuuang bigat ng isang device. Sa kabaligtaran, ang mga mababang densidad na baterya ay karaniwang kailangang mas malaki para makapaghatid ng parehong dami ng enerhiya, na maaring magresulta sa mas maikling oras ng paggamit. At para makamit ang parehong kapasidad, mas matimbang din ang bateryang mas mababa ang density. Ito ang eksaktong hamon na kinakaharap ng mga baterya ng sodium-ion. At isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit mas mabagal ang pag-unlad ng teknolohiyang ito kaysa sa mabilis na pag-unlad sa teknolohiya ng lithium-ion. Gayunpaman, marami pa ring pag-asa. Dahil ang CATL ay inaasahang ilunsad ang pangalawang henerasyong sodium-ion na baterya nito sa lalong madaling panahon. Ang CATL ay nag-anunsyo ng i-target na maabot ang 200 watt-hours kada kilo para sa susunod na henerasyong version nito na kasalukuyang ginagawa, kumpara sa 160 watt-hours kada kilo para sa kasalukuyang henerasyon. Higit pa, tulad ng nabanggit namin kanina, tungkol sa teknolohiya ng baterya ng sodium-ion, isang dating inhinyero ng Tesla ang nagtatag ng sarili niyang kumpanya na eksklusibong nakatuon sa pagbuo ng ganitong uri ng baterya. Kumpiyansa siya na ang kanyang sodium-ion na baterya ay makakamit ang driving range na hanggang 300 milya, na siyang pinakaambisyoso na claim na narinig namin sa ngayon tungkol sa mga sodium-ion na baterya. Ang pangunahing dahilan kung bakit ang mga baterya ng sodium-ion ay may mas mababang density ng enerhiya ay dahil ang mga lithium-ion ay mas maliit at mas magaan kaysa sa mga sodium-ion. Ang mas maliit na sukat na ito ay nagbibigay daan sa mga lithium-ion na mag-pack ng mas mahigpit sa mga materyales ang electrode. Na nagbibigay daan sa mas maraming enerhiya na maiimbak sa bawat unit ng volume o timbang. Bukod pa rito, ang lithium ay may mas mababang potential na electrochemical kaysa sa sodium. Ibig sabihin, naglalabas ito ng mas maraming enerhiya sa bawat electron na ipinagpapalit sa panahon ng mga reaction kumpara sa sodium. Upang maabot ang mas mataas na density ng enerhiya, tinutugunan ng CATL ang mga nakaraang limitasyon sa material. Gumagamit na ngayon ang anode ng Prussian white.
na na-restructured sa antas ng pamamahagi ng elektron upang malutas ang isyu ng pagkasira ng pagganap sa maraming mga siklo ng pagsingil. Ang cathode, ayon sa kumpanya, ay gawa sa matigas na carbon na may buhaghag na istruktura na nagbibigay daan dito upang mag-imbak ng mas maraming sodium ions at pagganahin ang mas mabilis na paggalaw ng ion. Sinasabi ng CATL na ang kanilang sodium-ion na baterya ay maaring maging commercial kung ang mga pagpapahusay ng material na ito ay naghahatid ng mga inaasahang resulta. Well, kailangan nating maghintay at tingnan kung ano ang idudulot ng mga susunod na yugto ng pag-unlad. Sa nakalipas na 20 taon, may 20 taon, higit sa 50% ng mga aktibidad sa pagsasaliksik ng baterya ng sodium-ion na humahantong sa mga patent ay naganap sa China. 53% sinundan ng Japan. 16% at Estados Unidos. 13% nagsisimula na ring umunlad ang Europa sa larangang ito. Ayon sa mga pagtataya, ang merkado ng baterya ng sodium-ion ay inaasahang lalago sa taunang rate na 27% sa susunod na dekada. Maaaring tumaas ang taunang produksyon sa humigit kumulang 70 gigawatt na oras sa 2033 na kumakatawan sa halos 600% paglago. Ang teknolohiya ng baterya ng sodium-ion ay maaring maging mas malawak sa hinaharap. Salamat sa katotohanan na maraming mga proseso ng pagmamanupaktura para sa mga baterya ng sodium-ion at lithium-ion ay magkatulad. Ang pagkakatulad na ito ay nagpapadali sa pag-convert ng mga linya ng production at maaari pang mabawasan ang mga gastos sa pamumuhunan. Upang malampasan ang mga kahinaan ng mga baterya ng sodium-ion, ang CATL ay nagpakilala ng isang makabagong ideya, ang pagbuo ng isang hybrid na baterya. Kasama sa solusyong ito ang paghahalo at pagsasama-sama ng mga baterya ng sodium-ion at lithium-ion sa ilang particular na ratio. Pagsasama-sama ng mga ito sa isang sistema ng baterya at paggamit ng isang matalinong sistema ng pamamahala ng baterya upang kontrolin ang iba't ibang bahagi ng baterya. Depende sa mga kinakailangan, maaaring gamitin ng isang sasakyan ang pagganap ng baterya ng sodium-ion sa mababang temperatura o ang mataas na density ng enerhiya ng baterya ng lithium-ion. Ang proyekto ay nasa yugto pa ng pagsubok, ngunit ang buong industriya ay mahigpit na binabantayan ang inisyatiba mula sa kumpanyang Tsino. Bagamat nananatili ang mga hamon, tumataas ang interes sa mga baterya ng sodium-ion sa mundo ng electrification. Ang mga pangunahing international na tagagawa ng baterya ay unti-unting inililipat ang kanilang pagtuon sa teknolohiyang ito. Tinukoy ng CATL ang sodium-ion battery chemistry bilang isang madiskarteng target sa 2021 na ipinapakita ito bilang isang bagong hangganan para sa pamumuhunan na naglalayong pag-iba-ibahin ang kanilang mga produkto. Itinuloy ng higanting Tsino ang diskarteng ito batay sa pag-unawa na ang pagkuha ng bahagi ng merkado na kasalukuyang pinangungunahan ng mga baterya ng lithium-ion na may mga alternatibong sodium-ion ay maaring makatulong sa pagpapababa ng mga presyo ng baterya ng lithium ng malaki. Sa kasalukuyan, ang mga baterya ng sodium-ion ay pangunahing ginagamit sa mga maliliit na application na ginawa sa China at hindi namin inaasahan na makikita ang teknolohiyang ito sa mga modelo ng Tesla anumang oras sa lalong madaling panahon. Bagamat maaaring mangyari ito sa hinaharap, naniniwala kaming hindi ito magiging katotohanan hanggat hindi matagumpay na commercial the CATL ang mga pangalawang generasyong sodium-ion na baterya nito na may sapat na densidad ng enerhiya para mapag-isipan ng Tesla na gamitin ang mga ito. Gayunpaman, ang industriya ng EV ay hindi lamang Tesla. Maraming iba pang mga automaker ang nahihirapan sa mga pag-unlad sa teknolohiya ng baterya. At ang mga sodium-ion na baterya ay maaring maging isang epektibong option para sa kanila. Bilang karagdagan, ang mga baterya ng sodium-ion ay maaring makakita ng mas malawak na paggamit sa hinaharap para sa mga nakatigil na application ng pag-iimbak ng enerhiya. Dahil nilalayo ng Tesla na gawing mas abot kaya ang mga EV nito at naa-access sa mas malawak na audience. Ang mga sodium-ion na baterya ay maaring maging angkop na pagpipilian.
dahil nag-aalok ang mga ito ng tatlong pangunahing benepisyo: mababang gastos, mabilis na pagsingil, at mataas na kaligtasan. At kung malalampasan ng mga baterya ng sodium-ion ang energy density barrier, walang duda na ang mass production sa Tesla's Nevada Gigafactory ay malapit ng maging realidad. Kung isa sa alang-alang ang mga kalamangan at kahinaan ng mga baterya ng sodium-ion at lithium-ion, malinaw na ang bawat uri ay may sariling lakas. Ang pagpili sa pagitan ng dalawa ay nakasalalay sa mga particular na pangangailangan, pati na rin ang mga pagsasaalang-alang sa gastos at epekto sa kapaligiran. Sa debate sa pagitan ng sodium-ion at lithium-ion ta mga baterya, lumilitaw ang sodium-ion bilang isang promising alternative na may mga pakinabang sa cost efficiency, environment-friendly, at kaligtasan. Gayunpaman, ang mga baterya ng lithium-ion ay may dominanteng posisyon pa rin dahil sa kanilang mataas na density ng enerhiya, mahusay na binuo na ekosistema ng infrastruktura, at technological na kapanahunan. Sa BUD, ang competition sa pagitan ng sodium-ion at lithium-ion sa mga baterya ay nagpapakita ng isang positibong pagbabago tungo sa mas napapanatiling at mahusay na mga solusyon sa pag-iimbak ng enerhiya. Ang landscape ng teknolohiya ng baterya ay patuloy na nagbabago, at yung magkakasamang buhay ng dalawang teknolohiyang ito ay nagbibigay ng magkakaibang diskarte upang matugunan ang lumalaking pangangailangan ng enerhiya sa mundo. Panghuli, ano ang iyong mga inaasahan para sa mga baterya ng sodium-ion? At ano sa palagay mo kung gagawa si Tesla ng mga EV na pinapagana ng mga baterya ng sodium-ion? Mag-drop ng komento sa ibaba. Talagang pinahahalagahan namin ang iyong mahalagang feedback. Paalam, at makita ka sa susunod.